Alright, Mabsat. Ito, naka-live si Sir Badcaster, Mabsat. No? Nako po. Interpol na inform ng NBI ukol sa arrest warrant kay Bongo. Alakata, Bongo, Albayalde, Aguirre. Meron na kay Sara kaya. Diyos ko Lord. Nako po. Paktay ka ngayon, Bongo. Bawas na pati yung background music natin dito. Sir Bad, pasok. Nakapass forward ba to? Yan. Buenas tardes, damas y caballeros. Binulgar ni National Bureau of Investigation Head na si Melvin Batibag na may mga impormasyon na sila natanggap ukol sa mga arrest warrants, bagong arrest warrants Nako po! na ilabas na. Posible kaya hindi niya binanggit si Bongo, pero alam naman natin si Bongo, Senator Bongo ay halos kabatch ito kay Senator Bato de la Rosa. So kung ang warrant ni Bato de la Rosa na ginawang sekreto ay nailabas last November, siguro hindi nakakalayo yung kay Bongo. Baka kay Bongo, tama talaga yung sinabi dati ni last year pa naman ni former Senator Antonio Trillanes na yung kay Bongo daw maglabas either December or January, early this year. So baka nga meron ng sikreto na arrest warrant kay Bongo. Baka hindi na ito sisipot sa Senado si Bongo itong Lunes. Paano na si Alan Peter Cayetano niyan? Iyak na si Alan Peter Cayetano. Pito na lang sila. 11 na lang sila, na 11 na sila. Wala na nga, nagtatago na nga si Bato. Magtatago na naman ito o mag-ibang bansa ito si Bongo. At sana ang palpak ng Department of Interior and Local Government Secretary na si John Vic Remulla at saka si PNP Chief Nartates dapat ngayon pa lang maglagay na sila ng mga tao, mga plainclothes policemen na nagbabantay sa labas ng bahay ng mga accused. At mamaya isa-isahin natin yung mga pangalan nito. Si former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, yung NBI Chief si Geran at marami pang iba. So mamaya si Oscar Albayalde, former PNP Chief, kasama na yan. At sana nga, let's keep our fingers crossed. If we must remember, hindi naman si Sara Duterte ang isa sa mga primary accused or principal accused. Pero pinangalanan din siya ni Arturo Las Cañas sa isa sa mga miyembro ng sindikato at nag-imbento yung concept na Oplan Tokhang. Ayaw ni Sara yung bigla na lang pinapatay, binibigyan muna ng chance daw. Katukin muna sa bahay. So konsepto yun, in-introduce ni Sara Duterte. Pero kung hindi pa sundin ang katok or pakiusap, patay na. So in a way, kasama pa rin si Sara. Malay natin sa dami na nakikitang palakas yung ebidensya nakikita ng ICC. Baka maisama na rin nila si Sara Duterte. No wonder. Last natin narinig si Sara Duterte ay binisita ang tatay niya sa Europa. Hindi natin alam kung nakabalik na ba. Baka nagtago na ito, baka hindi na babalik si Sara. Tingnan natin, tahimik si Sara Duterte. Baka nagtatago na rin to. So yan, sabi ni Matibag, meron na sila nakatanggap na impormasyon na several more high-profile personalities will face ICC arrest warrants. So siguro meron na ito. Sinekreto. Birin nyo, ang kay Bato, ang tagal. Kung hindi pa lumantat si Bato sa Senado, hindi pa isinapubliko. Pero meron, November pa. O baka si Bongo, meron December, January. Hindi pa muna isina sa publiko para may element of surprise para maaresto siya. Pero dapat isa publiko na yan, So, nung tinanong si Matibag dito sa press conference sa Saturday News Forum na whether tatatruhin nila si Bato de la Rosa kagaya yung trinato nila Nicolas Torre kay former President Duterte, sabi ni Melvin Matibag ay meron naman yan standard operating procedure. At ganoon rin, pare-pareho rin. Hindi sila tinitingnan kung VIP ba o hindi. Basta magse-serve sila ng warrant at aarestuhin nila ito.
Sabi niya, Patay ka the ngayon. NBI would follow the same protocol in effecting the arrest warrant from the ICC against Senator Bato de la Rosa at sino pang ibang perpetrator. So, ibig sabihin, kung nahuli, i-process, and then isakay sa aeroplano, dalhin na sa dahig. Agoy. Regardless of the personality daw, pare-pareho ang trato nila sa mga ito. Sabi niya, that's the reason, that's the reason why we don't want to discuss how it came to be, because we don't want to preempt the personalities that may be issued a warrant. So ayaw na nila ma-discuss ng malalim ukol sa issue na ito kasi gusto nila surpresahin ang mga ito. Because we understand, ito na sinabi niya, because we understand, we have information that there are several that will be issued warrants from the ICC. Yun. Naintindihan namin, may impormasyon kami na marami pang ibang i-issuean ng warrant. So most likely, ang mga ito, na-issuean na ng warrant. Hindi pa lang sinasa publiko. Kagaya sa nangyari na kay Boeing Remulla na last year niya na tunugan ukol sa warrant pero na isa publiko this month lang. So ganun rin. Pero most likely may warrant na mga yan. May warrant na. So ano ba yan? Run Bato na yan. Run Bato. So ito yung short clip and we thank ABS-CBN for this video. Yung impormasyon na ibinigay ni Melvin Matibag ukol sa mga panibagong warrant kina Bongo, kina Aguirre, kina Albayalde. At sana naman kasama si Sara Duterte. Sana. Ito na. Doesn't matter who he is or who he are. Kung ano man yung krimen niya, basta may warrant, meron talaga big protocol na. So kung may lumabas na additional warrant of arrest, we are always ready to enforce it, to serve the warrant. So that's the reason why also we don't want to discuss yung kung bakit lumabas, paano pumunta. Because we don't want to na ma-preempt tayo ng mga personalities na maaaring may siya. Because we understand, we have information that there are evidence na may siya manawarang na basis. Yan. So, kung ganyan, meron na sila yan. Meron na sila impormasyon. Baka na-inform na sila. Pero hindi pa sila binigyan ng kopya ng warrant kasi hindi pa naiso publiko itong warrant. Pero meron na. So, balikan natin kung sino-sino ba mga itong personalidad na ito. So, una, syempre, alam naman natin si Ronald de la Rosa. And then also, syempre, si Bongo na hawak sa pera ng mga reward money para sa droga. And then, isa pa dito ay itong si, kaya kung kilala nyo mga ito, ito ng mga pangalan nito. At sana, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog. Gumamit naman ng utak ang PNP at ng DILG. Dapat bantayan na nila ang mga bahay ng mga ito, baka tatakas ng mga ito. Tayo na ang bansa ng puro mga wanted VIP. Kung mahirap, huli ka agad. Doon ka na mag-explain sa presinto. Pero kung mayaman, magtago ka forever, hanggang makaalis ka na ng bansa, and then doon ka na mahuli. Tulad kinasaldi ko. So, puwera kay De La Rosa, Bongo, at sana soon si Sara Duterte, ang other named co-perpetrators, kung maalala nyo, in-identify sila ng ICC na as co-perpetrators nung November 1, 2011 and March 16, 2019. Na sila rin talaga ang mga hatchet man or implementors ng Oplan Tokhang. Puwera kay Bato, puwera kay Bongo, ito. Si Vicente Binarao, former chief of the Davao City Police and Deputy Director for Operations of the PNP Criminal Investigation and Detection Group. Deputy Director for Operations of the PNP Criminal Investigation and Detection Group na si Vicente Danao. Isa pa, si Camillo Cascolan, former Finance Chief of Davao Region Police Office and PNP Chief for Directorate for Operations, Camillo Cascolan. Patay na yata yan. Si Oscar Albayalde. Patay na yan. Former Regional Director of the National Capital Region
Police Taga dito lang, Office, kapitbahay Oscar namin yan, Albayalde. Kaskolan. Kapitbahay lang Regional namin Director dito. of the National Capital Region, Police Office. Then ito, Dante Gueran, former Davao Regional Director for the National Bureau of Investigation, NBI, Dante Gueran. Isidro La Peña, former Davao City Police Chief and Philippine Drug Enforcement Agency Chief. Isidro La Peña. Vitaliano Aguirre II, former Justice Secretary. Yan ha. Ayan ha. Yan ang mga iba pang co-accused o core perpetrator. Kaya dapat ngayon pa lang dapat may mga nakabantay na sa mga bahay na ito. Aalis naman ng mga ito. Oy, thank you ha. Kay Christina Catherine Garcia. Iniisip ko yung catering kasi may catering dito sa anak ko mamaya sa birthday celebration. Ay, thank you ha, Christina Catherine Garcia for supporting Kaya nga, Ma'am Emily truthful Basco. and independent Tama, blogging tama, all tama. the way. All the way sa Singapore. Salamat po. So, yan ha. Yun ang update. Huwag natin kalimutan itong issue na ito. So, ibig sabihin yan, kung lalabas na nga yan, arrest warrant, or kung arresto na si Bato, si Bongo at si Bato, as of now, may ang 13 na majority, -2 na, maging -2. And then, kung kasuhan pa rin, kasuhan pa rin si Bongo, kakasuhan rin ng plunder sa 7 billion projects na kuha ng CLTG Construction Company ng tatay niya, pero sa kanya naman talaga ito, nakapangalan nga sa kanya Pangalan so niya kasama sa kanya ang kakasuhan rin itong si Mark Villar na nakakuha rin ng 18 billion projects. Grabe. Or binigyan Lahat ang sila pinsan niya ng 18 billion projects Lahat nung sila may kaso. Public Works Secretary siya. So kakasuhan rin niya ng plunder. So ilan na yan? -3 na. 10 na lang. And then kakasuhan rin ito si Jinggoy, si Jinggoy, Marcoleta. si Cheese at saka si Joel Villanueva. Yung 3 Musketeers. So, kuwan na, maubos na talaga ang kaya baka mamaya may vlog tayo, baka maswak na yung kudeta kay Cheese Escudero by Monday. Matutuloy na yan kasi matatakot na rin yan yung ibang senator. Grabe, iba pala magalit si Marcos. Halos sabay-sabay. May recommendation na para ang DOJ sa ombudsman para kasuhan na si Jinggoy. Pagkatapos meron ng after lang na-elect nila si Cheese, after lang tinanggal nila si Tito Soto, ang bilis na ng mga pangyayari. Meron na rin ito impormasyon na maaresto na rin si Bongo. Meron rin impormasyon na makasuhan rin si Bongo. 1-2 strike ito Kung hindi siya madali sa ICC warrant, madali siya sa plunder warrant. Yun lang, maganda sa kanya. Dahil meron ata tayo agreement sa ICC noon na although hindi na tayo membro, so pwede na baliwalain yung agreement na kung may mga kaso dito, litisin muna dito bago abroad. So which comes first? Una ba siya mahuli through the ICC warrant o sa pag-file sa kanya ng plunder na non-bailable? Ukol doon sa 7 billion projects na kuha nila. Kasama sila, kapartner nila, sila Diskaya. So, yan, kasama rin sa kanya si Mark Villar. And then, yun, kasama rin si Cheese. Kasama rin si Joel Villanueva. So, 1 kaagad, 6 kaagad. Madali. So, mawa-wipe out talaga dito. So, kung ako, i-share nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga DDS Senator. Kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo kasi halos lahat kayo may kaso. Mag-isip-isip na kayo. Si Camille may kaso sa insider trading. Si Camille Villar. Yun, kasama pa pala, isa pa. Si Rodante Marcoleta na binalita natin kagabi. Plunder. Na kakasuhan rin ng plunder for the 75 million campaign contribution. So, 6. Servad, lagas na lang lahat. Lahat. Sino lang walang kaso na iwan? Amy Marcos. Actually, pati si Robin. Diba? Obstruction. Pagpapatakas kay Bato. Kasama si Robin. Baka matanggal pang senador. 6 na. Ma-wipe out talaga.
si Pito na lang maiwan, ma-wipe out talaga ang minority nito. Ma-wipe out talaga. So, kung ako sa inyo, mag-peace offering kayo kay Marcos, kay President Marcos, patalsikin nyo na. Patalsikin nyo na si Alan Peter Cayetano, and then ituloy-tuloy nyo na yung impeachment. Pagkatapos gumawa kayo ng senatorial investigation, i-recommend nyo na dapat tanggalin na sa pagka-senador itong si Alan Peter Cayetano, at i-recommenda nyo dapat buhayin ulit yung Caldero scam, yung 50 million Caldero scam sa ASEAN Games ni Alan Peter nung DFA secretary siya. So yan So yan ang mga update ngayon. Ang dami, parang nahulog ng langit sa mga DDS senator. You have inherited the win. Kaya siguro sabi ni Presidente, sobra na kayo Pinahiya nyo na ako, pinatay nyo impeachment last year. Ngayon gusto nyo papatayin. Kaya inelect nyo. Tinanggal nyo si Tito Soto na bata ni Presidente. And then ayan, pinakiusapan sila lahat dahil sa mga kaso nila. Pero wala pa rin. Wala pa rin. Ang lakas pa rin nila ng loob. Sabi nila, wala yan, weak president yan. Sige, dito tayo loyal kay Sara. Iboto natin na si Alan Peter Cayetano. Ayan, yan, susunod dyan. Hindi naman si Loren, pero anak niya, sabi Trin, doon sa solar power franchise. So lahat na. Sige, Mr. President, balikan mo lahat mga yan. Mag-Empire Strikes Back ka na dyan. Iyak na mga yan. O sige, hanggang dito muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Diyos ko po, Rudy. Wait lang Parang meron pang isang magandang topic. Senate War, Lunes, kudita, Alan Peter Cayetano, speeches, drama, Senate shooting sa voting rules. Nako, nagkaroon ba sila ng dito? Nagkaroon ba sila ng sagutan na naman? Hindi tayo updated doon But anyway, countdown muna tayo, Mamsat. Here we go. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Countdown muna tayo.